The purpose of this activity is to understand how the rise of social media has affected the way people communicate, share information, and interact in daily life. Paano pangunahin na ipag-ugnayan ang mga tao sa malalayong distansya bago sumikat ang social media at iba pa? Pinakapangunahing paraan noon ang pagsusulat ng liham at pagpapadala nito sa pamamagitan ng koryo. Umaabot ito ng ilang araw o linggo bago matanggap. Sa anong mga paraan nagbabago ang bilis ng pagbabahagi ng impormasyon dahil sa social media? Dati, ang impormasyon ay inaabot ng araw o linggo bago makarating sa iba. Ngayon, dahil sa social media, ang balita o mensahe ay naipapasa sa loob ng ilang segundo o minuto lang at maaaring makita agad ng maraming tao. Paano naapektuhan ng pag-usbong ng social media ang harapang komunikasyon? Nabawasan ang personal o face-to-face na usapan dahil mas pinili ng marami ang chat, video call at messaging apps. Nagdulot ito ng mas madaling koneksyon pero minsan ay bumaba ang kalidad ng personal na interaction. Ano ang ilang pagkakaiba sa pagbabahagi ng balita o impormasyon noon bago sumikat ang social media? Nabawasan ang personal o face-to-face na usapan dahil mas pinili ng marami ang chat, video call at messaging apps. Nagdulot ito ng mas madaling koneksyon pero minsan ay bumaba ang kalidad ng personal na interaction. Paano na-impluwensyahan ng social media ang pagpapanatili ng mga relasyon kumpara sa tradisyonal na paraan ng komunikasyon? Noon, sa pamamagitan ng dyaryo, radyo, TV, sulat o sabi-sabi, mabagal ang pagkalat at limitado ang audience. Ngayon, sa social media, mabilis ang pag-share, mas malawak ang naabot at kahit ordinaryong tao ay maaaring magbalita. Ano ang papel ng social media sa paghubog ng opinyon publiko ngayon kumpara noong wala pa ito? Pinadali nito ang pagkikipag-ugnayan sa mga kaibigan o pamilya kahit malayo gamit ang chat, video call at post. Pero minsan, nagiging mababaw o hindi personal ang koneksyon kumpara sa pagbisita at personal na usapan dati. Paano nagbago ang wika o estilo ng komunikasyon dahil sa paglitaw ng mga social media platform at iba pa? Ngayon, ang social media ay nagiging plataporma ng diskusyon, balita at kampanya, kaya mabilis nitong naiimpluwensyahan ang pananaw ng tao. Noon, ang opinyon publiko ay kadalasang nabubuo sa pamamagitan ng media tulad ng TV, radyo, dyaryo o komunidad.